Isang umagang payapa sa isang tahimik na bahagi ng highway sa hangganan ng Laguna at Quezon, ang daan na karaniwang puno ng mga sasakyan ay halos walang katao-tao. Sa gitna ng katahimikang iyon, dumaan si Alena, isang dalagang may kahali-hali ng ganda, sakay ng kanyang puting scooter. Nakasuot siya ng matingkad na dilaw na blusa at maong na pantalon, isang ordinaryong biyahe, patungo sa trabaho na walang anumang pahiwatig ng isang di inaasahang pangyayari na babago sa takbo ng kanyang umaga. Ang mapayapang paglalakbay ni Alena ay biglang naputol ng isang biglaang checkpoint ang sumulpot sa kanyang harapan. Tatlong lalaking nakauniporme ng pulis ang humarang sa kanya sa gitna ng seklusyon ng daan. Nariyan si Police Staff Sergeant Hernan Reyes, isang lalaking may matipunong pangangatawan at matigas na mukha na nagpapahiwatig ng otoridad na hindi matitinag. Sa tabi niya ay nakatayo si Police Corporal Danny Cruz, isang payat na lalaking may mapanlinlang na tingin, mas maraming inoobserbahan kaysa sinasabi. At ang panghuli ay si Patrolman William Willie T. Vargas, isang batang pulis na mukhang mainitin ang ulo at madaling magalit na sumasalamin sa kanyang kawalan ng pasensya. Agad na napansin ni Alena na mayroong kakaiba. Walang opisyal na karatula na karaniwang nakalagay. Walang ipinapakitang mission order at ang napiling lokasyon ay liblib, malayo sa mataong lugar o karaniwang mga inspection point. Kalmado niyang ipinarada ang kanyang scooter at nilapitan ang tatlong lalaki. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng isang tanong na walang tunog. "Ano po ito, sir? Bakit po ninyo ako pinahinto?" tanong niya. Malinaw ang kanyang boses sa gitna ng katahimikan ng umaga. Humakbang si Hernan Reyes, tinitigan si Alena ng matalim. "Routine inspection lang ito, miss," sagot niya sa mabigat na tono, sinusubukang magtunog na kagalang-galang. "Pakilabas ang mga papeles ng iyong sasakyan." Si Alena, na walang naramdamang pagkakamali, ay walang pag-aalinlangang kinuha ang kanyang mga papeles mula sa bag at ibinigay kay Hernan. Pinagmasdan niya ang kilos ng mga pulis. Ang kanyang kutob ay lalong lumakas na mayroong mali sa biglaang checkpoint na ito. Pinansin ni Alena ang paraan ng paghawak ni Hernan sa kanyang mga papeles. Ang kilos nito ay tila tensyonado, na para bang naghahanap ng kasalanang wala naman. Si Danny Cruz naman ay abala sa pagmamasid sa paligid, paminsan-minsan ay sumusulyap sa tahimik na daan. Samantalang si Willie Vargas ay tila hindi mapakali, paminsan-minsan ay itinatapik ang kanyang paa sa lupa. Ang hindi pagiging lehitimo ng checkpoint na ito ay lalo pang naging halata. "Sir, may mission order po ba para sa checkpoint na ito?" Naglakas loob na magtanong si Alena. Ang kanyang boses ay nanatiling kalmado, ngunit puno ng hinala na nagsisimula ng tumindi. "Wala po akong nakikitang opisyal na anunsyo ng checkpoint dito, at ang lokasyong ito ay masyadong liblib para sa isang routine inspection." Kumunot ang noo ni Hernan Reyes. "Hindi mo na problema yan, miss," sagot niya na may tumataas na tono, nawawalan na ng pagtitimpi. "Ginagampanan lang namin ang aming tungkulin. Hindi mo kailangang malaman ang detalye ng aming operasyon." "Pero, sir, iyon po ang tamang proseso," sagot ni Alena, hindi natitinag. Karapatan ng mamamayan na malaman ang legal na batayan ng isang checkpoint, lalo na kung ang lokasyon nito ay malayo sa publiko tulad nito. Mukha po kasing hindi ito opisyal. Biglang humakbang si Willie Vargas, namumula ang kanyang mukha. "Hoy, wag ka ng maraming tanong," sigaw niya ng may pagkainis. "Ibigay mo na lang ang lisensya at rehistro mo. Titingnan namin. Kung malinis, di umalis ka." Tiningnan ni Alena ang tatlong pulis ng salitan. Ang kababalaghan ay lalong naging malinaw. Walang karatula, walang mission order, at ang pagpili ng lokasyon na malayo sa publiko. Lahat ng iyon ay malakas na indikasyon na ang checkpoint na ito ay gawa-gawa lamang. Isang patibong na idinisenyo para sa isang partikular na layunin. Ang kanyang hinala ay naging isang katiyakan na siya ay nahaharap sa isang bagay na higit pa sa isang simpleng routine inspection. Matapos suriin ni Hernan Reyes ang mga papeles ni Alena, itinaas niya ang kanyang mukha na may bahagyang ngisi. Nagkatinginan sina Danny Cruz at Willie Vargas na tila naghihintay ng hudyat. "Okay, miss," sabi ni Hernan. "Kumpleto lahat ng papeles mo." Nakahinga ng maluwag si Alena, ngunit ang ginhawang iyon ay panandalian lamang. Pero, pagpapatuloy ni Hernan, ang kanyang tono ay naging maseryoso.
May isang paglabag kang ginawa kanina. Habang lumiliko ka sa kanto doon, itinuro niya ang likuran gamit ang kanyang baba. Hindi ka nagsenyas. Sandaling natigilan si Elena. Ang paratang ay malinaw na hindi totoo. Palagi siyang maingat sa pagmamaneho, lalo na sa mga daan na minsan ay tahimik. Paumanhin, sir, matigas na sagot ni Elena. Sigurado po akong nagsenyas ako kanina. Palagi kong tinitiyak na sinusunod ko ang lahat ng tamang pamamaraan sa pagmamaneho. Umismid si Willie Vargas. Huwag ka nang magkaila, miss. Nakita namin ang sarili naming mga mata. Akala mo ba bulag kami? Humakbang siya, sinusubukang manakot. Tama siya, sabat ni Danny Cruz, ang kanyang boses ay malumanay ngunit matusok. Minsan talaga, hindi napapansin ng mga motorista ang sarili nilang pagkakamali. Normal lang yan. Tiningnan sila ni Elena isa-isa. Ang kanyang tingin ay malamig at puno ng kumpiyansa. Hindi po ako nagkakaila, sir. Sinasabi ko lang po ang katotohanan. Hindi ko po ginawa ang paglabag na iyon. Tumayo siya ng tuwid, hindi natitinag sa harap ng pananakot ng 3 pulis. Ang sitwasyon na sa simula ay puno lamang ng hinala ay naging isang direktang komprontasyon. Isang akusasyon na walang batayan na humihingi ng tugon mula kay Elena. Ang kapaligiran ay lalong naging tensyonado at si Elena ay hindi natitinag sa harap ng 3 pulis. Si Hernan Reyes, na tila naubusan na ng pasensya, ay humakbang. Sige na, miss, sabi niya, sinusubukang ibaba ang tono ng kanyang boses, ngunit may kasamang banta. Ayaw na naming patagalin pa ang problemang ito. Paano kung ayusin na lang natin ito sa maayos na usapan? Tiningnan niya si Elena nang may makahulugang tingin na para bang nag-aalok ng isang madaling paraan para makalusot. Kumunot ang noo ni Elena. Ano po ang ibig ninyong sabihin sa maayos na usapan? Tanong niya, bagamat nahulaan na niya kung saan patungo ang usapan. Ngumiti si Hernan ng isang ngiting mas mukhang ngisi. Ganito, imbes na mag-abala ka pa sa istasyon, tapos didinggin pa, mahaba ang proseso, magbigay ka na lang ng 5,000 piso bilang lagay. Isipin mo na lang na ito ang kapalit ng tiket, pero walang abala sa mga papeles. Bahagyan niyang iniunat ang kanyang kamay na para bang naghihintay ng pera. Nang marinig ang halagang hinihingi, bahagyang umismid si Elena. Tiningnan niya ang 3 pulis ng may pandidiri. Kaya pala ito ang tinatawag ninyong routine inspection, sabi niya sa isang sarkastikong tono na hindi maitatago. Hindi po ito inspection, sir. Ito ay pangungutong. Agad na nag-react si Willie Vargas. Namula muli ang kanyang mukha. Ingatan mo ang pananalita mo, miss, sigaw niya. Mga alagad kami ng batas. Huwag kang basta-basta nag-aakusa. Kung talagang may kasalanan ako, pagpapatuloy ni Elena, binaliwala ang sigaw ni Willie at diretsong tumingin kay Hernan. Bigyan ninyo ako ng opisyal na tiket. Sundin ninyo ang tamang proseso. Babayaran ko ang multa ayon sa batas, pero hindi ako magbibigay kahit isang sentimo para sa isang bagay na hindi ko ginawa. Lalo na sa ganitong paraan. Ang tapang ni Elena na tahasang tumanggi sa alok na lagay at hayagang akusahan sila ng pangungutong ay nagpagulat at nagpagalit sa 3. Ang sitwasyon na dati ay tensyonado lamang ay naging napakainit. Ang paglaban ni Elena ay nagsindi ng kanilang galit. Ang mariing pagtanggi ni Elena ay nagpaalab sa apoy. Ang mukha ni Hernan Reyes, na dati ay tensyonado lamang, ay namula na sa galit. Ikinuyom ni Willie Vargas ang kanyang mga kamao. Ang kanyang paghinga ay bumibilis na tila handang sumabog anumang oras. Samantala, si Danny Cruz, bagamat sinusubukang panatilihin ang kanyang kahinahunan, ay malinaw na nagpapakita ng malalim na galit sa kanyang mga mata. Ang kapal ng mukha mo, sigaw ni Willie, humakbang pasulong ng may galit. Mga pulis kami, akala mo ba ganoon lang kadaling labanan kami? Hindi natakot si Elena. Tumayo siya ng tuwid, sinasagot ang kanilang mga titig isa-isa. Hindi po ako lumalaban sa batas, sir. Lumalaban po ako sa kawalang katarungan. Ang ginagawa ninyo ay pangungutong at iyon ay labag sa batas. Nang marinig ang salitang pangungutong, tumigas ang mukha ni Hernan. Tama na ang satsat mo, sigaw niya, ang kanyang boses ay umalinggaw sa tahimik na umaga. Walang babala, humakbang siya at marahas na hinawakan ang braso ni Elena.
Sumama ka sa amin. Nagulat si Alena sa pisikal na aksyon. Bitawan ninyo ako, sir. Ano ba ito? Sinubukan niyang bawiin ang kanyang braso, ngunit masyadong malakas ang pagkakahawak ni Hernan. Lumapit na rin sina Danny Cruz at Willie Vargas, pinaligiran si Alena na tila kinukuyog siya. Masyado kang madaldal, bulong ni Danny Cruz, ang kanyang boses ay naglalaman ng banta. Tuturuan ka namin kung paano humarap sa mga otoridad. Sa pilitang kinalagkad si Alena. Ang kanyang mga hakbang ay pahila patungo sa isang pansamantalang tolda na nakatago sa likod ng mga puno, hindi kalayuan sa lokasyon ng checkpoint. Sa loob ng tolda, lalong naging nakakakilabot ang kapaligiran. Anong gagawin ninyo? Tanong ni Alena, sinusubukang pigilan ang sarili na huwag magpakita ng takot. Sunod-sunod na verbal na atake at psikolohikal na panggigipit ang ginawa ng tatlo. Patuloy silang nanggigiit, inuulit ang hiling na lagay at nagbabanta na pahihirapan ang kanyang sitwasyon. Ibigay mo na lang ang pera, miss, kaysa magsisi ka pa sa huli, sigaw ni Hernan. Ngunit sa kabila ng lahat ng panggigipit, nanatiling matatag si Alena. Alam na alam niya kung ano ang dapat niyang gawin. Nang hindi nila nalalaman, isang nakatagong kamera sa ilalim ng kanyang jacket ay naka-on na, nire-record ang bawat detalye ng pangyayari, bawat banta, bawat segundo ng pamimilit. Ang ebidensya ng kanilang krimen ay nalilikha. Tinitigan ni Alena ng matalim ang tatlong pulis. Ang kanyang mga mata ay mapanghamon, nagpapakita na hindi siya natatakot. Kahit na sunod-sunod siyang inaatake ng mga banta at panggigipit sa loob ng pansamantalang tolda, hindi nagpakita ng takot si Alena. Nanatili siyang nakatayo ng tuwid, sinasagot ang matatalim na tingin ng mga tiwaling pulis. Si Hernan Reyes, na nakikita ang hindi nagbabagong paglaban ni Alena, ay lalong nag-init ang ulo. Nakita niya ang mapanghamong tingin ni Alena, na tila nagsasabing hindi siya susuko ng ganoon na lamang. Matigas ka pa rin at ayaw makipagtulungan, umungol si Hernan, ang kanyang boses ay puno ng galit. Kung iyan ang gusto mo, tingnan natin. Walang sabi-sabi, muling hinawakan ni Hernan ang braso ni Alena, mas mahigpit ngayon at kinalagkad siya palabas ng tolda. Sumunod sa likuran sina Danny Cruz at Willie Vargas na tila nasiyahan sa tanawin. Sa pilitang kinalagkad si Alena sa gitna ng matataas na talahib at mga puno patungo sa isang mas bukas na lugar. Sa di kalayuan, naroon ang isang tahimik na riles ng tren na tila naghihintay. Sino ka ba sa akala mo para labanan kami? Pang-aalipusta ni Willie. Huwag kang magsisi sa huli, miss, dagdag ni Danny, ang kanyang boses ay nang uyam. Dumating si Hernan sa tabi ng riles, hinila si Alena hanggang sa mismong ibabaw ng mga bakal na daanan. Gamit ang kanyang buong lakas, sinimulan niyang igapos ang mga kamay at paa ni Alena, gamit ang isang lubid na hindi malaman kung saan niya nakuha. Nagpumiglas si Alena, ngunit napakalakas ng hawak at puwersa ni Hernan. Sa loob ng ilang segundo, ang katawan ni Alena ay nakagapos na at nakahandusa sa ibabaw ng riles. O ano ngayon, lumuhod si Hernan sa harap ni Alena. Isang malupit na ngisi ang nasa kanyang mukha. Ayaw mo pa ring makipagtulungan? Kung yan ang gusto mo, hintayin na lang natin ang pagdaan ng tren. Malamig na tinitigan ni Alena ang mukha ni Hernan. May takot, ngunit mas malaki ang kanyang galit at determinasyon. Alam niyang hindi ito ang oras para sumuko. Sa maayos na paghinga, diretsyong tiningnan niya ang mga mata ni Hernan at binitawan ang mga salitang mapanghamon. Malapit nang mabunyag ang krimen ninyo. Ang kanyang boses ay matatag, puno ng kumpiyansa, kahit na ang kanyang katawan ay walang magawa sa ibabaw ng riles. Sa likod ng lahat ng iyon, ang nakatagong kamera sa kanyang jacket ay patuloy na nagre-record, kinukunan ang bawat segundo ng kalupitan at nagiging isang matibay na ebidensya na sa huli ay mas malakas na magsasalita kaysa sa mga salita. Ang banta ni Hernan Reyes ay nakabitin sa hangin, malamig at nakakakilabot. Sinundan ito ng mapanghamong titig ni Alena na nag-aalab. Ang tatlong tiwaling pulis ay gumisi, pakiramdam na nasa kanila na ang tagumpay. Hindi nila namamalayan na ang dramang kanilang nilikha ay malapit ng magwakas, ngunit hindi sa paraang kanilang inaasahan. Sakto noong magsasalita pa sana si Hernan, isang anino ang mabilis na gumalaw mula sa likod ng malagong mga palumpong sa gilid ng riles. Itigil ninyo ang ginagawa ninyo, isang baritonong boses na matatag at puno ng otoridad ang biglang bumasag sa katahimikan.
Nabigla ang mga pulis. Sabay-sabay silang lumingon at nakita ang isang lalaking nakasibilyan na lumabas. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay matalim at nananakot. Agad na tumayo si Hernan. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pagkagulat na maihalong galit dahil sa di inaasahang pakikialam. Sino ka? Huwag kang makialam sa usapin ng pulis, sigaw ni Willie, sinusubukang kontrolin ang sitwasyon. Hindi sumagot ang lalaki. Itinaas lamang niya ang kanyang kamay, ipinapakita ang isang tsapa. Ang kislap ng tsapa ay sumasalamin sa sikat ng araw ng umaga. Miyembro ako ng military intelligence, aktibo sa serbisyo, sabi niya. Ang kanyang boses ay nanatiling kalmado, ngunit puno ng otoridad na hindi matututulan. Nasa malaking gulo kayo. Tumawa ng sarkastiko si Danny, sinusubukang itago ang kanyang kaba. Military intelligence, huwag kang magbiro. Usapin ito ng pulis, hindi ng militar. Maniniwala kayo o hindi, wala akong pakialam, sagot ng intelligence officer. Ang kanyang mga hakbang ay papalapit. Ang malinaw, kasasagawa ninyo lang ng tangkang pagpatay sa isang sibilyan sa harap ko. Nagkatinginan ang tatlong pulis. Ang kanilang mga mukha ay namutla. Sinubukan nilang lumaban. Nag-ungol pa si Hernan. Huwag kang makialam dito, ngunit bago pa niya matapos ang kanyang pangungusap, isang ugong ng mabibigat na sasakyan ang biglang narinig na nakabibingi. Mula sa likod ng kurbada ng daan, 4 na armored personnel carrier ng militar ang lumitaw. Mabilis silang gumalaw, bumuo ng isang perpektong pagkubkob sa paligid ng lokasyon ng Peking checkpoint. Agad na bumaba ang mga sundalong naka-full battle gear, mabilis na itinutok ang kanilang mga armas sa tatlong tiwaling pulis. Ang sitwasyon ay biglang nagbago mula sa pananakot tungo sa pag-aresto. Ang tatlong pulis, na kanina ay puno ng kayabangan, ay hindi na makagalaw. Mabilis silang pinusasan doon din, hindi binigyan ng pagkakataong magsalita o lumaban. Samantala, ilang sundalo ang agad na lumapit kay Alena, kinalagan ang mga tali sa kanyang katawan at binigyan siya ng paunang lunas. Ngunit sa likod ng lahat ng pangyayaring ito, malinaw na hindi ito ang katapusan ng lahat, kundi isang bagong simula. Matapos pusasan ang tatlong tiwaling pulis at makontrol ang sitwasyon sa lugar, agad na nabaling ang atensyon kay Alena. Mabilis siyang pinalaya mula sa pagkakatali sa riles ng tren ng mga sundalo. Binigyan siya ng paunang lunas, tinitiyak na walang malubhang pinsala. Huminga ng maluwag si Alena, nakaramdam ng napakalaking ginhawa matapos ang nakakakilabot na tensyon. Isang military medic ang lumapit sa kanya. Ma'am, ayos lang po ba kayo? Malumanay na tanong niya habang sinusuri ang namumulang pulso ni Alena dahil sa tali. Tumango si Alena. Ayos lang ako. Salamat, sagot niya, medyo paos ang boses. Lumingon siya sa intelligence officer na nagligtas sa kanya. Nakatayo na ngayon ang lalaki sa kanyang tabi, pinagmamasdan ang mga pulis na hindi na makagalaw. Napakalakas ng loob ninyo, ma'am, sabi ng officer, ang kanyang tono ay puno ng paghanga. Kakaunti lang ang lalaban sa kanila tulad ng ginawa ninyo. Ngumiti ng bahagya si Alena. Ginawa ko lang po ang dapat kong gawin, sir. Pagkatapos ay itinuro niya ang kanyang jacket, nagpapahiwatig ng isang bagay na hindi nakikita. Tumango ang officer na unawaan. Alam niyang si Alena ay hindi lamang isang ordinaryong biktima. May mas malalim na dahilan sa likod ng lahat ng nakikita. Tiniyak ng medic na stable si Alena, ngunit iminungkahi niya, kailangan po namin kayong dalhin sa ospital para sa mas masusing pagsusuri para matiyak na walang internal injuries. Magalang na tumanggi si Alena. Hindi na po kailangan, sir. Ayos lang po ako. Ang pangunahing prioridad ay makuha ang ebidensya at dalhin sila sa hustisya. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa tatlong pulis na ngayon ay isinasakay sa isa sa mga sasakyan ng militar. Nang makita ang katatagan ni Alena, muling tumango ang officer. Alam niyang si Alena ay bahagi ng operasyong ito at hindi pa tapos ang kanyang papel. Sige po, ma'am, kami na ang bahala sa kanila. Napakagaling ng inyong ginawa. Bagamat pisikal na ligtas na si Alena at naaresto na ang mga salarin, ang sandaling iyon ay hindi ang katapusan ng kwento. Sa katunayan, ito ang tunay na simula. Ang pag-aresto kina Hernan Reyes, Danny Cruz,
at Willie Vargas ay ang unang pinto lamang upang mabuksan ang isang mas malaki at mas madilim na network. Ang ebidensyang matagumpay na nai-record ni Elena ang magiging pangunahing susi sa pagbubunyag ng krimen na matagal nang nakatago. Hindi nagtagal matapos ang dramatikong pag-aresto sa riles ng tren, sina Hernan, Danny at Willie ay dinala sa isang malayong lugar. Isang espesyal na interrogation room sa Camp Crame. Ang kapaligiran doon ay kabaligtaran ng ingay sa daan kaninang umaga. Ang silid ay soundproof, madilim, at tanging isang spotlight ang nagbibigay liwanag sa mesang nasa gitna kung saan sila nakaupo kaharap ang isang team ng mga investigador. Sa harap nila ay nakaupo si Police Colonel Daniel Mercado, isang mataas na opisyal na may matalim na tingin at otoridad. Inilagay niya ang isang tablet sa mesa. Ipinapakita sa screen nito ang mga video at dokumento. Hernan, Danny, Willie, nagsimula si Colonel Mercado sa isang kalmadong tono na tumatagos. Nasa amin na ang lahat ng ebidensyang kailangan namin. Umismid si Hernan. Anong ebidensya, Coronel? Ginagawa lang namin ang aming trabaho. Inusog ni Colonel Mercado ang tablet. Talaga? Subukan ninyong tingnan ito. Ipinakita sa screen ang isang malinaw na video recording. Ipinakita nito si Hernan na kinakaladkad si Elena, pagkatapos ay itinatali siya sa riles. Ang boses ni Hernan na nagbabanta, ayaw mo pa ring makipagtulungan. Kung iyan ang gusto mo, hintayin na lang natin ang pagdaan ng tren, ay malinaw na umalingaw-ngaw sa katahimikan ng silid. Pagkatapos ay ipinakita ni Colonel Mercado ang mga ulat ng transaksyon sa bangko. At ito, pagpapatuloy niya, ang record ng inyong karahasan, ang paghingi ng 5,000 piso, at isang serye ng mga kahina-hinalang transaksyon sa inyong mga personal na bank account. Natahimik ang tatlo. Sinubukan nilang manahimik, nagkatinginan, naghahanap ng butas para makalusot. Tumigas ang mukha ni Hernan, yumuko si Danny. Samantalang si Willie ay hindi mapakali, paminsan-minsan ay kinakamot ang kanyang batok. Wala po kaming alam dyan, Koronel, sa wakas ay nagsalita si Danny, mahina ang boses. Gawa-gawa lang po yan. Gawa-gawa, tinaas ni Colonel Mercado ang kanyang kilay. Nirecord ng kamera ang lahat, Danny. Bawat salita, bawat kilos, pati na ang sigaw ng biktima na malapit nang mabunyag ang krimen inyo, ay malinaw na nai-record. At paano naman ang daloy ng pera na regular na pumapasok sa inyong mga personal na account na hindi tumutugma sa inyong opisyal na sahod? Ang tuloy-tuloy na mental at psikolohikal na panggigipit ni Colonel Mercado ay unti-unting gumiba sa kanilang depensa. Alam nilang wala nang lusot sa pagkakataong ito. Ang mga ebidensya ay napakatibay at hindi matututulan. Ang kanilang pananahimik ay nagsimulang mabasag at isang mas malaking sikreto ang malapit ng mabunyag. Sa ilalim ng matalim na tingin ni Colonel Mercado at ng mga hindi matututulang ebidensya sa screen ng tablet, tuluyan ng gumuho ang pader ng depensa ng tatlong pulis. Ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng kawalan ng pag-asa. Si Hernan, na siyang pinakamatigas kanina, ay malalim na ngayong nakayuko. Si Willie ay tila nagpipigil ng hikbi. Samantalang si Danny ay huminga ng malalim na tila sumusuko na. Sige po, Koronel, nagsimula si Danny, ang kanyang boses ay mahina at nanginginig. Inaamin na po namin. Hindi na po namin kayang itanggi ang lahat ng ebidensyang ito. Tumango si Colonel Mercado. Mabuti. Ngayon, sabihin ninyo ang totoo. Itong illegal na checkpoint, inisyatibo ninyo lang ba ito o may nag-utos sa inyo? Itinaas ni Danny ang kanyang ulo, blanko ang tingin. Hindi po, Coronel. Hindi po namin ito ideya. Utos po ito. Utos mula kanino, giit ni Colonel Mercado, ang kanyang boses ay kalmado pa rin ngunit puno ng diin. Hindi nakasulat na utos, Coronel, sabat ni Hernan, paos ang boses. Mula sa isang opisyal. Tumatarget lang po kami ng lingguhang remittance. Nang marinig ang pariralang lingguhang remittance, nakaramdam si Colonel Mercado ng pagkabigla. Inaasahan na niya na may mali, ngunit ang laki at istruktura ng pangungutong na ito ay higit sa kanyang inaasahan. Remittance para saan ang pera? At sino ang opisyal na tinutukoy ninyo? Si Willie, na kanina ay tahimik, ay biglang nagsalita. Ang pera po ay ipinapasa, Koronel, para bayaran ang isang mas malawak na network.
Mayroon pa ngang dumadaloy sa account ng isang mataas na opisyal ng gobyerno. Ang kanyang boses ay tila isang malaking bigat na sa wakas ay nabitawan mula sa kanyang dibdib. Hindi maitago ni Colonel Mercado ang kanyang pagkagulat. Bahagyang nanlaki ang kanyang mga mata. Isang opisyal, isang politiko ito ay mas malaki pa sa isang simpleng iligal na checkpoint sa probinsya. Sinong opisyal? Sabihin ninyo ang pangalan. Mas naging mapilit ang kanyang tono. Nagkatinginan ang tatlo, nag-aalangan sandali. Ngunit sa ilalim ng pressure at sa pagkakaalam na huling-huli na sila, nagsimula silang magbanggit ng mga pangalan. Mga pangalang hindi inaasahan ang lumitaw, nagbubukas ng isang madilim na kahon ni Pandora at naglalantad kung gaano kalalim na ang ugat ng katiwaliang ito. Isang mabilis na pagbeberipika ang isasagawa at isang mapait na katotohanan ang malapit ng malantad. Ang pag-amin ni Hernan, Danny at Willie ay naging isang mahalagang yugto. Ang mga pangalang kanilang binanggit ay nagdulot ng alarma kay Colonel Mercado at sa kanyang team. Kaya sinasabi ninyo na hindi lang ito tungkol sa pangungutong sa kalsada, tanong ni Colonel Mercado, ang kanyang boses ay puno na ng seryosong tono. May daloy ng pondo sa isang opisyal. Tumango si Willie ng malungkot. Tama po, Koronel. Karamihan po ng pera mula sa remittance ay ipinapasa sa taas. Mga taga-kolekta lang po kami sa baba. Sumusunod lang kami sa utos para hindi kami matanggal, dagdag ni Hernan, sinusubukang maghanap ng katwiran. Matagal na pong ganito ang sistema, Koronel. Tiningnan sila ni Colonel Mercado ng matalim. Isang bulok na sistema, bulong niya sa sarili. Alam ninyo kung sino pa ang mga sangkot sa mas mataas na antas? Naglakas loob si Danny. May ilang pangalan po, Koronel. Ang pinakamadalas naming marinig ay ang account na pag-aari ng isang mataas na opisyal dito sa rehiyon. At mayroon ding isang kilalang personalidad. Kilalang personalidad, kumunot ang noo ni Colonel Mercado. Sino? Isang tao na kilala sa pagiging malinis, Koronel, sabi ni Danny, medyo nag-aalinlangan ang boses. Yung madalas lumabas sa media bilang isang anti-corruption crusader. Hindi na maitago ni Colonel Mercado ang kanyang pagkagulat. Agad niyang inutusan ang kanyang team na magsagawa ng mabilis na pagsisiyasat sa mga pangalang nabanggit. Ang mga datos na nakalap mula sa recording ni Alena at sa pag-amin ng mga pulis ay naging mahalagang gabay. Sa loob ng ilang oras, nagsimulang lumabas ang nakakagulat na katotohanan. Ang daloy ng pondo ay talagang konektado sa mga nabanggit na account, kabilang na ang isang hindi inaasahang personalidad. Imposible, bulong ni Colonel Mercado nang lumitaw ang isang malaking pangalan sa ulat. Lagi siyang nagsasalita tungkol sa integridad. Ang mga katotohanang ito ay tumama ng malakas. Ang mga ebidensyang nakalap mula sa recording ng karahasan, paghingi ng pera, hanggang sa mga kahina-hinalang transaksyon sa kanilang mga personal na account at sa network sa itaas nila, ay hindi na maitatanggi ng tatlo. Sinubukan nilang magkaila sa simula, ngunit bawat pagtanggi nila ay agad na pinabulaanan ng tumpak na datos at ng nai-record na pag-amin. Sa huli, inamin nila ang lahat ng akusasyon laban sa kanila. Sina Hernan Reyes, Danny Cruz, at Willie Vargas ay tumanggap ng mabigat na parusa para sa kanilang mga ginawa. Ngunit ang parusa sa kanila ay simula pa lamang. Ang mas malaking network ay nabunyag at ito ay simula pa lamang ng isang malawakang paglilinis. Kinabukasan, kasabay ng paglabas ng mga nakakagulat na katotohanan mula sa interrogation room, isang napakalihim na pagpupulong ang idinaos sa Camp Aguinaldo. Ang lokasyon ay sikreto at tanging mga matataas na opisyal ng militar at pulisya ang dumalo. Ang kapaligiran sa loob ng silid ay seryoso, puno ng tensyon at pagkagulat. Sa gitna ng mga general at koronel na nakaupo sa paligid ng isang malaking mesa, naroon si Alena, kalmado at kagalang-galang. Malayong-malayo sa dalagang tila walang magawa sa riles ng tren noong nakaraang araw. Isang senior na general ng militar ang nagbukas ng pulong. Okay, mga kasama. Ang impormasyong ibabahagi namin ay napakasensitibo. Ito ay tungkol sa integridad ng ating mga institusyon. Pagkatapos ay lumingon siya kay Alena. Sige, Miss Alena. Tumango si Alena. Sa isang malinaw at matatag na boses, sinimulan niya ang kanyang paliwanag. Salamat po, General.
Ang nangyari kahapon ng umaga sa hangganan ay bahagi ng isang undercover operation na tumagal ng 6 na buwan. Nagulat ang mga nasa silid. Ilang opisyal ay nagkatinginan, hindi makapaniwala. Hindi po ako isang ordinaryong sibilyan na nagkataong biktima ng pangingikil, pagpapatuloy ni Alena. Ang kanyang tingin ay lumibot sa mga mukha sa kanyang harapan. Ako po ay isang undercover agent mula sa isang Special Intelligence Unit laban sa katiwalian. Isang koronel ng pulisya ang nagtaas ng kilay. Special Intelligence Unit laban sa katiwalian? Bago ba itong unit na ito? Hindi po, koronel, sagot ni Alena. Ang unit na ito ay direktang nasa ilalim ng superbisyon at utos ng Pangulo. Ang aming tungkulin ay lansagin ang mga estrukturang katiwalian na sumisira sa sistema, lalo na sa lapangan. Nang marinig ang pangalan ng Pangulo, nagsimula ang mga bulungan sa mga dumalo. Isang operasyon na napakalihim at malawakan na hindi alam ng marami. Kaya, tanong ni Colonel Mercado na naroon din, sinadya ninyong dumaan sa rutang iyon, Miss Alena. Tama po, Koronel, kumpirma ni Alena. Ang checkpoint kahapon ay ang huling patibong na aming inihanda. Sinasadya kong dumaan sa lugar na iyon. Ang nakatagong kamera sa aking jacket na nag-record ng buong pangyayari mula simula hanggang sa pagtali sa akin sa riles ay ang pangunahing ebidensya. Idinagdag niya, bukod doon, ang e-hit signal mula sa device na dala ko ay aktibo rin, direktang konektado sa aming operation center. Bawat segundo ng pangyayari ay minomonitor. Kaya hinayaan mong hilahin ka at pagbantaan ng ganoon, tanong ng isang general, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng paghanga at pag-aalala. Ang bruto na pag-atake sa akin, General, sagot ni Alena, ang kanyang boses ay medyo bumigat, ay hindi lamang isang panganib sa operasyon. Ito ang tunay na patunay kung gaano nakalalim ang pagkasira ng sistemang ito. Ang ebidensyang iyon ang kailangan namin upang ipakita sa lahat kung gaano kalupit ang gawain nila at kung bakit kailangan naming kumilos. Sa lihim na komperensyang iyon, sa harap ng mga general at matataas na opisyal, tumayo si Alena ng tuwid. Ang kanyang tindig ay nagpapakita ng kumpiyansa at katatagan, diretsong nakatingin sa kanila. Ang kanyang matalim na tingin ay tila tumatago sa bawat pagdududa na maaaring naroroon pa. Kakabunyag niya lang ng kanyang tunay na pagkatao bilang isang high-level undercover agent at ngayon ay handa na siyang maghatid ng isang mas malaking mensahe. Isa lang po ako sa marami na inilagay namin sa lansangan, simula ni Alena. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit malinaw na naririnig sa buong silid. Hindi siya gumamit ng tono ng pagrereklamo, kundi naglalahad ng katotohanan. Nag-ooperate kami sa iba't ibang antas, sa iba't ibang sektor, sa buong bansa. Isang opisyal ng militar ang dahan-dahang tumango, na pagtatanto ang laki ng operasyon na higit pa sa kanilang inaakala. Ngunit, pagpapatuloy ni Alena, ang kanyang boses ay bahagyang tumalim. Ito ay simula pa lamang. Huminto siya sandali, hinahayaan ang mga salitang iyon na tumimo sa isipan ng mga nakikinig. Ang mga nahuli natin ngayon, ang mga tiwaling pulis sa hangganan, ay ang pinakalabas na layer lamang. Si Colonel Mercado, na nakikinig ng mabuti, ay kumunot ang noo. Ang ibig mong sabihin, may mas malalaking tao sa likod nila? Eksakto po, Koronel, sagot ni Alena. Ang kanyang tingin ay lumipat sa malaking screen sa likod niya. Sa itaas nila, may mas malaking istruktura, isang organisadong network na matagal nang kumokontrol sa mga maruruming gawaing ito. Pagkatapos ay pinindot niya ang isang buton. Agad na lumitaw sa screen ang isang malaking pangalan, Congressman Armando Mando de Leon. Isang pambansang figura na matagal nang hinahangaan ng publiko bilang isang huwaran at madalas pang magsalita tungkol sa paglaban sa katiwalian. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa silid. Ang mga bulungan ay sumabog sa ilang sulok. Ilang opisyal ay mukhang nagulat, hindi makapaniwala. Habang ang iba ay nagpakita ng galit. At kami, pagpapatuloy ni Alena, ang kanyang boses ay matatag at walang pag-aalinlangan. Alam na namin kung sino-sino sila. Tiningnan niya ang bawat mata sa silid, binibigyang diin na ito ay isang deklarasyon ng gyera, hindi lamang isang ulat. Ang taong nakikita ninyo sa screen, itinuro niya ang pangalan, ay ang utak sa likod ng daloy ng iligal na pondo mula sa pangungutong ng mga pulis sa kalsada. Siya ang nasa likod ng bulok na sistemang ito.
Ang pahayag ni Alena ay parang kidlat sa katanghalian. Ang impormasyong kanyang ibinahagi ay hindi lamang naglantad ng kabulukan sa mababang antas, kundi direkta ring itinuro ang mga nasa tuktok ng kapangyarihan na matagal nang itinuturing na hindi magagalaw. Ang pagpupulong na iyon ay naging isang mahalagang yugto, hudyat ng pagsisimula ng isang malawakang paglilinis na iayanig sa mga pundasyon ng katiwalian sa buong bansa. Ilang linggo matapos ang lihim na pagpupulong na yumanig sa mga matataas na opisyal, nagsimulang maramdaman ang pagbabago, bagamat dahan-dahan at walang opisyal na anunsyo. Sa gitna ng lipunan, nagsimulang kumalat ang mga bulungan tungkol sa pagkawala ng mga iligal na checkpoint. Ang mga national highway na dating naging pugad ng pangungutong ay mas maluwag at mas ligtas na ngayon. Isang magugulay na madalas dumaan sa hangganan ay nakipag-usap sa kanyang kasamahan sa palengke. Nakakapagtaka, no, Mang Berto? Ilang linggo nang wala yung mga biglaang checkpoint. Dati, tuwing umaga, siguradong maihihintuin. Si Mang Berto, isang tricycle driver, ay tumango. No. Gumaan ang pakiramdam ko. Dati, kinakabahan akong dumaan doon. Takot na baka biglang parahin at hinga ng pangkape. Umiling siya. Ngayon, mukhang mas maayos na ang mga pulis. Sinusunod na nila ang tamang proseso. Wala nang harap-harapang nanghihingi ng lagay. Isang ginang na namimili ang nagsabi nga, napansin ko rin. Mas payapa na ang isip ko kapag bumibiyahe. Unti-unti ring bumubuti ang relasyon ng mga sibilyan at mga alagad ng batas. Wala nang takot o pakiramdam na minamanmanan. Ngunit sa likod ng lahat ng positibong pagbabagong ito, may isang misteryong hindi malutas sa mata ng publiko. Walang sinuman ang nakakaalam kung sino ang nasa likod ng pagbabagong ito. Ang pangalan ni Alena ay hindi kailanman lumabas sa balita. Ang kanyang mukha ay hindi ipinalabas sa telebisyon, lalo na ang kanyang kwento. Bumalik siya sa kanyang posisyon bilang isang anino sa likod ng sistema. Isang ahente na hindi nakikita. Ang pag-aresto sa mga tiwaling pulis at ang pagkakabunyag ng malaking network ng katiwalian ay tila nangyari sa katahimikan, nag-iwan ng isang tunay na pagbabago ng walang pagkakakilanlan ng bayani. Pinili ng katotohanan sa kasong ito na kumilos sa katahimikan, pinoprotektahan ang mga taong hindi man lang namamalayan na sila ay pinoprotektahan. Habang ang pagbabago sa mga kalsada ay tunay na nararamdaman at ang kapayapaan ay unti-unting bumabalot sa ugnayan ng mga mamamayan at otoridad, na natiling hindi alam ng publiko kung sino ang utak sa likod ng lahat. Naramdaman lamang nila ang positibong epekto nito nang hindi nalalaman ang pangalan, mukha, o kwento ni Alena. Bumalik na siya sa kanyang pagtatago, ipinagpapatuloy ang kanyang papel bilang isang anino, isang hindi nakikitang ahente na kumikilos sa katahimikan. Maging sa hanay ng media, walang ni isang balita ang lumabas tungkol sa malawakang pag-aresto o sa lihim na operasyon na kinasangkutan ng malaking pangalan na nabunyag sa lihim na pulong. Tila ba ang pangyayaring iyon ay hindi kailanman naganap sa mata ng publiko? Ang mukha ni Alena ay hindi kailanman lumitaw sa telebisyon. Ang kanyang pangalan ay hindi nabanggit sa mga pahayagan. Siya ay isang bayani na walang parangal. Isang taong sadyang binura ang pagkakakilanlan mula sa pampublikong naratibo para sa isang mas malaking layunin. Ang tanging pisikal na katibayan ng pagkakaroon ni Alena at ng malaking operasyong kanyang pinamunuan ay maayos na nakatago sa mga lihim na archive ng Camp Aguinaldo. Doon, sa mga pahina ng mga dokumento na iilan lamang ang may access, nakaukit ang tala ng kanyang katapangan, bawat hakbang ng kanyang operasyon, at ang malaking epekto na kanyang dinala. Bukod doon, may isa pang ebidensyang nakatago, isang maikling ngunit makahulugang voice recording. Ang recording na ito ay hindi bahagi ng ebidensya ng kaso, kundi isang pilosopiya, isang bulong ng katotohanan na naging gabay ni Alena at marahil ng kanyang buong unit. Sa recording, maririnig ang boses ni Alena, malinaw at puno ng paninindigan, binibigkas ang mga salitang naging esensya ng kanyang pakikibaka. Minsan, ang katotohanan ay kumikilos sa katahimikan. Hindi para purihin, kundi para protektahan ang mga taong hindi man lang alam na sila ay pinoprotektahan. Ang mga salitang iyon ay nagbubuod sa buong diwa ng tahimik na operasyong ito. Hindi ito tungkol sa pagkilala o papuri, kundi tungkol sa domino effect ng isang nakatagong pagbabago na sa huli ay nagdudulot ng kabutihan para sa marami.
Si Alena ay isang bayani na piniling manatili sa dilim upang ang liwanag ng katarungan ay mas magniningning para sa lipunang hindi alam na sila ay matagal nang nabubuhay sa anino ng katiwalian. Matapos ang unang bugso ng tahimik na paglilinis, ang pangunahing atensyon ay nabaling na ngayon sa taong nasa tuktok ng piramide ng krimen, si Congressman Armando Mando de Leon. Bagamat ang pag-aresto sa 3 pulis ay nagbukas ng daan, ang pagpapatunay sa pagkakasangkot ng isang mataas na opisyal ay isang misyon na mas komplikado at mapanganib. Si Alena, nang may kahinahunan ngunit puno ng determinasyon, ay namuno ngayon sa isang espesyal na investigation team upang mas lumalim pa sa labirinto ng katiwalian na matagal nang nakatago. Sa isang ligtas na strategic room, malayo sa ingay ng lungsod, ipinresenta ni Alena ang kanyang plano kay Colonel Mercado. Koronel, simula ni Alena, diretso ang kanyang boses. Ang diagram ng daloy ng pondo na mayroon tayo ay simula pa lamang. Ipinapakita lamang nito kung saan napupunta ang pera. Kailangan nating makahanap ng direktang ebidensya na nag-ugnay kay De Leon sa utos ng pangungutong, hindi lamang bilang tagatanggap ng pondo. Tumango si Colonel Mercado na unawaan ang pagiging komplikado ng kanilang gawain. Madulas siya, Alena. Malawak ang impluwensya niya. Bawat hakbang ay dapat kalkulado. Agad na kumilos ang team ni Alena na binubuo ng mga eksperto sa cybersecurity at mga bihasang field agent. Nagsagawa sila ng masinsinang digital at pisikal na pagmamanman. Oras ang ginugol nila sa pag-trace ng bawat komunikasyon, pagsusuri ng mas malalim na datos sa pananalapi mula sa iba't ibang source, at kahit na pag-infiltrate sa ilang mga lihim na pagpupulong na kinasasangkutan ng mga taong malapit kay De Leon. Isang gabi, tumindi ang tensyon sa operations room. Isa sa mga miyembro ng cyber team, isang mahusay na binata na nagngangalang Rico, ay biglang sumigaw, "Report, Ma'am Alena. Nakahanap kami ng isang naka-encrypt na flash drive. Nakatago ito sa isang secret compartment sa opisina ng isa sa pinakamalapit na aide ni De Leon." Mabilis na ipinroyekto ni Rico ang laman ng flash drive sa malaking screen. Lumitaw doon ang isang maayos na digital spreadsheet. Ito ang kumpletong listahan ng mga remittance mula sa iba't ibang rehiyon, paliwanag ni Rico, puno ng pagkamangha ang tono. Kumpleto sa pangalan ng mga opisyal na responsable, ang halagang iniremit at pati na ang petsa. Para itong ledyo ng kanilang mga krimen. Lumapit si Alena sa screen, masusing tinitingnan ang mga datos. Isang bahagyang ngiti ang lumitaw sa kanyang mga labi. Ito na, bulong niya. Ang ebidensyang hinahanap natin. Hindi lang ito tungkol sa pera. Ito ang blueprint kung paano niya kinokontrol at pinipiga ang buong sistema. Ito ang magpapabagsak sa kanya. Isang katahimikan na maihalong kasiyahan ang bumalot sa silid. Sa wakas, natagpuan na nila ang susi upang buksan ang tunay na pinto ng mga krimen ni Congressman De Leon. Hawak na ngayon ang ebidensya mula sa flash drive, agad na binalangkas ni Alena at ng kanyang team ang estratehiya para sa pag-aresto kay Congressman De Leon. Alam nilang ang paghuli sa isang taong tulad ni De Leon na may malawak na koneksyon at tapat na mga bodyguard ay hindi isang simpleng gawain. Sa strategic room, binigyang diin ni Colonel Mercado, hindi natin pwedeng basta-basta sugurin ang bahay niya. May mga mata at tainga siya kahit saan. Ang pag-aresto ay dapat tahimik, walang gulo sa publiko na maaari niyang gamitin para baliktarin ang mga katotohanan. Sumang-ayon si Alena. Tama po, Koronel. Kailangan natin siyang painin palabas ng kanyang lungga, sa isang lugar na kontrolado natin. Sandali siyang natahimik, nag-iisip ng malalim. Si De Leon ay labis na nag-aalala sa kanyang imahe bilang isang anti-corruption crusader. Uhaw siya sa pagkilala at papuri ng publiko. Isang magandang ideya ang pumasok sa kanyang isip. Paano kung lumikha tayo ng isang Peking Award ceremony na kanyang dadaluhan? Isang eksklusibong event sa isang lokasyon na maaari nating isecure ng lubusan. Ngumisi si Colonel Mercado. Isang matapang na ideya, Alena, ngunit napaka-epektibo. Hindi siya maghihinala kung tungkol ito sa kanyang imahe. Mabilis na kumilos ang intelligence team. Gumawa sila ng mga peking imbitasyon mula sa isang katang-isip na international organization na di umano ay nagpaparangal sa integridad at dedikasyon ni De Leon sa paglaban sa katiwalian. Ang mga detalye ng event ay ginawang napakakapanipaniwala,
Mula sa disenyo ng imbitasyon, peking listahan ng mga bisita, hanggang sa grandiosong naratibo ng parangal. Perpekto ito, sabi ni Colonel Mercado matapos makita ang draft. Siguradong darating siya na may kaunting bodyguard lang, pakiramdam na ligtas at iginagalang. Darating siya dala ang sarili niyang kayabangan. Tiningnan ni Alena ang mapa ng lokasyong kanilang napili, isang liblib na events hall sa Tagaytay na madaling kubkubin. At doon tayo kikilos, Koronel, sabi niya ng may matatag na tono. Huhulihin natin siya sa tuktok ng kanyang kayabangan, walang pagkakataon para sa kanya na lumaban o tumakas. Ang plano ay hinog na, at ang countdown para sa pag-aresto sa mastermind ay nagsimula na. Dumating ang itinakdang araw. Ang marangyang bulwagan sa labas ng lungsod na dapat sana ay maging entablado ng karangalan para kay De Leon ay naging isang perpektong patibong. Bawat sulok ay binabantayan ng mga intelligence agent na nagpapanggap. Habang ang team ni Alena ay nasa mga estratehikong posisyon, handang kumilos anumang segundo. Dumating si De Leon kasama ang kanyang maliit na grupo, ang mukha ay nagliliwanag sa pagmamalaki, walang kamalay-malay na naglalakad siya patungo sa kanyang pagbagsak. Sinalubong siya ng mga peking pagbati at may kumpiyansang humakbang patungo sa entablado. Nang tumuntong si De Leon sa entablado, handa nang tanggapin ang peking parangal, biglang umilaw ng matindi ang mga spotlight, tumama sa kanyang mga mata. Ang biglaang katahimikan ay pinalitan ng isang matatag na boses na umalinggaw mula sa mga speaker, hindi boses ng MC. Congressman Armando De Leon, arestado ka sa kasong korupsyon, abuso sa kapangyarihan, at pagbuo ng isang organized crime network. Natigilan si De Leon. Ang kanyang mukha na kanina'y masaya ay namutla. Nanlaki ang kanyang mga mata sa hindi paniniwala. Ano ng kalokohan ito? Paninira ito. Sino kayo? Sigaw niya, sinusubukang tawagin ang kanyang mga bodyguard. Ngunit hindi sila dumating. Tahimik na silang na-neutralize ng team ni Alena na nakahalo sa mga peking bisita. Mula sa likod ng entablado, lumabas si Alena, tinitigan si De Leon ng may malamig na tingin ng tagumpay. Tapos na ang laro mo, Congressman, sabi niya. Kalmado ang kanyang boses, ngunit tumatagos. Ang mga ebidensyang hawak namin ay higit pa sa sapat. Lumabas si Colonel Mercado mula sa pasukan, kasunod ang mga special forces na ngayon ay pumuno sa bulwagan. Wala ka nang matatakbuhan, De Leon. Pananagutan mo ang lahat ng iyong krimen. Sinubukan pa ring lumaban ni De Leon, nagmumura, ngunit walang saysay. Sa loob ng ilang segundo, pinusasan siya. Ang kanyang pagtutol ay walang silbi sa harap ng puwersang kumugkob sa kanya. Dinala siya palabas sa likurang pinto, walang malaking insidente na nakakuha ng atensyon ng media o nagdulot ng gulo sa publiko. Ang operasyong ito ay ang rurok ng pagsisikap ni Alena at ng kanyang team. Isang perpektong pagpapatupad na nagpapatunay na ang katarungan, bagamat madalas kumikilos sa katahimikan, ay tiyak na hahanapin ang kanyang daan. Ang pag-aresto kay Congressman De Leon, bagamat isinagawa ng tahimik at malayo sa mata ng media, ay lumikha ng isang malakas na pagyanig sa hanay ng mga elitistang politiko at opisyal. Ang balita ng kanyang pagkahuli ay ipinakalat lamang sa mga piling tao upang maiwasan ang panik sa publiko at ang pagkakataon para sa mga kasabwat ni De Leon na makatakas. Sa headquarters ng operasyon, tiningnan ni Colonel Mercado si Alena ng may kasiyahan. Napabagsak natin ang isang pangunahing haligi, Alena, sabi niya. Pero simula pa lang ito. Mas malawak ang network na ito kaysa sa inaakala natin. Tumango si Alena. Tama po, Koronel. Ang pagkahuli kay De Leon ay magbubukas ng daan upang linisin ang mas marami pang tiwaling elemento na matagal ng pakiramdam ay hindi magagalaw. Nagpatuloy ang investigasyon ang may mas matinding sigasig, naglalantad ng mas maraming pangalan at nililinis ang mga institusyong matagal nang nabahira ng impluensya ni De Leon. Sa mata ng lipunan, nagsimulang maramdaman ang mga positibong pagbabago. Ang mga iligal na checkpoint sa kalsada ay tuluyang naglaho. Wala nang pulis na humihingi ng lagay at ang mga proseso ay naibalik sa tamang ayos. Naging mas malinis ang serbisyo publiko, tumaas ang pakiramdam ng seguridad, at unti-unting nanumbalik ang tiwala sa mga otoridad. Isang mamamayan na dati ilaging nagrereklamo ay nagkwento sa kanyang kapitbahay. Sa wakas, naging tahimik na ang mga kalsada natin. Wala nang mga pulis na gumagawa ng kalokohan.
Gumaan ang pakiramdam. Sumagot ang kapitbahay nga, sana magtuloy-tuloy na ito. Baka may bago ng pinuno na malinis. Ngunit sa likod ng lahat ng pagbabagong ito, nanatiling isang bayaning walang pangalan si Alena. Hindi siya kailanman lumabas sa balita o tumanggap ng papuri. Ang kanyang mukha ay hindi ipinalabas, ang kanyang pangalan ay hindi binanggit. Bumalik siya sa mga anino, ipinagpapatuloy ang kanyang papel bilang isang hindi nakikitang ahente. Isang bulong ng katotohanan ang nagbabantay sa sistema mula sa loob. Ang mga lihim na archive ng Camp Aguinaldo ay nag-iingat sa bawat detalye ng kanyang operasyon, isang tunay na patunay ng kanyang katapangan at sakripisyo. At sa gitna ng lahat ng dokumentong iyon, nakatago ang isang maikling voice recording, isang bulong na naging esensya ng kanyang pakikibaka. Minsan, maririnig ang malinaw na boses ni Alena, ang katotohanan ay kumikilos sa katahimikan. Hindi para purihin, kundi para protektahan ang mga taong hindi man lang alam na sila ay pinoprotektahan. At ngayon, isa na namang haligi ng kadiliman ang bumagsak. Ang mga salitang iyon ay umalis